Hello! Welcome to Doctorapedia. Ano ba ang top 7 na pinaka-importanting vitamins and minerals na supplement na dapat mong ibigay sa iyong anak? Para sa iba pang mga tips at kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng iyong anak, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Simulan natin sa pinakaunang vitamin na dapat ibigay sa iyong anak, ang vitamin K. Ang lahat ng sanggol ay kailangang bigyan ng isang injection ng vitamin K sa loob ng unang 6 na oras ng kanyang pagkapanganak. Ito ay para maiwasan na siya ay magkaroon ng vitamin K deficiency bleeding o pagdurugo ng dahil sa kakulangan ng vitamin K. Ang mga sanggol na hindi makakatanggap ng vitamin K injection ay mayroong 80 times na mas mataas na posibilidad ng pagdurugo kumpara sa mga baby na nakatanggap ng vitamin K injection. At ang pagdudugo ay maaaring mangyari hanggang sa siya ay 6 months old. Ang sanggol ay maaaring magdugo sa kanyang balat na nakikita bilang mga pasa sa ilong, sa bibig, sa pusod at maaari rin siyang magdugo sa kanyang utak na isang nakamamatay na kondisyon. Dahil dito, ang pagbibigay ng vitamin K ay kasama na sa routine na ginagawa sa mga bagong anak na sanggol sa mga ospital at lying-in center. Kaya kung sa bahay ipapanganak si baby, siguraduhin siya ay mabibigyan ng vitamin K ng inyong midwife. Pangalawa, vitamin D. Ang pagbibigay ng vitamin D supplement ay ginagawa sa mga baby at sa mga malalaki ng bata. Sa mga baby, inirerekomenda ng mga eksperto na ang lahat ng baby na nagbe-breastfeed ay bigyan ng 400 international units o 400 IU o 10 microgram na vitamin D supplement araw-araw. Ito ay dahil bagamat breast milk ang pinakamagandang nutrisyon para sa mga baby, konti lang ang nakukuhang vitamin D ng mga sanggol sa breast milk. Kung si baby naman ay formula fed, dahil ang formula milk ay fortified with vitamin D, ibig sabihin ito ay may dagdag na vitamin D, kailangan lamang siyang bigyan ng vitamin D supplement habang mas konti pa kaysa sa 32 ounces ang nadedede niya na formula milk sa isang buong araw o mas konti sa 4 ounces kada 3 oras ang nadedede niya. Pag mas marami na ang nadedede niya, hindi na niya kailangan ng vitamin D supplement. Habang lumalaki ang iyong anak, maaaring maging sapat na para sa kanyang pangangailangan ang nagagawang vitamin D ng kanyang katawan kapag naaarawan at vitamin D na nakukuha niya sa mga pagkain. Kaya lang, ayon sa 2018 National Nutrition Survey, 60.6% o 3 sa bawat 5 mga Pilipinong bata na may edad 6 na taon hanggang 12 taong gulang ay kulang sa vitamin D ang katawan. Kaya, maaaring isa sa mga nangangailangan ng vitamin D supplement ang iyong lumalaking anak, lalo na kung hindi naman siya kumakain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin D at hindi naman din siya gaanong naaarawan. Tanungin mo ang doktor ng iyong anak ukol sa posibleng vitamin D supplement para sa iyong anak. Ito ay importante dahil ang kakulangan sa vitamin D ay makakaapekto sa pagdevelop ng buto ng iyong anak at maaari ring makaapekto sa kanyang immune function at magpapataas sa posibilidad na siya ay magkaroon ng respiratory tract infection o impeksyon sa kanyang mga baga at mga tubong daanan ng hangin papuntang baga. Pangatlo, iron. Ang kakulangan sa iron o iron deficiency ay napaka-common sa mga baby at bata. Kaya ang mga baby at bata ay karaniwang binibigyan ng iron supplement para ito ay maiwasan. Inirerekomenda na bigyan ng iron supplement ang baby pagsapit niya ng edad na 4 months kung siya ay breastfeeding o mixed feeding. Ibig sabihin, minsan ay breastfeeding at minsan naman siya ay nagfo-formula milk feeding. Ito ay dahil konti lang ang lamang iron ng breast milk at pagsapit ni baby ng 4 months old, nauubos na ang nakaimbak niyang iron sa katawan na galing pa sa'yo noong siya ay iyong ipinagbubuntis. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa doktor tungkol sa kalagayan ng iyong anak. Pagsapit ng 6 months old ni baby at sinimulan mo ng pakainin ng mga solidong pagkain, maaari mo siyang bigyan ng mga pagkaing mayaman sa iron. Napag-alaman sa isang pag-aaral na 40% o 2 sa
kada 5 Pilipinong sanggol na may edad 6 months hanggang 11 months ay may anemia. Kaya alinsunod sa rekomendasyon ng WHO, dapat ay bigyan ng iron supplement ang mga Pilipinong sanggol hanggang sa kanilang unang birthday para maiwasan na sila ay magkaroon ng iron deficiency anemia. Habang lumalaki ang iyong anak, maaari mo siyang bigyan ng iba pang pagkaing mayaman sa iron. Ang doktor ng iyong anak ay makakatulong para malaman kung sapat na ba ang iron na nakukuha ng iyong anak sa mga pagkaing pinapakain mo sa kanya. Dahil kung hindi ito sapat, kailangan pa rin ituloy ang kanyang iron supplement na maaaring ituloy kahit sa paglampas niya ng 5 taon, depende sa kanyang mga kinakain. Importanteng maiwasan ang iron deficiency anemia sa mga bata dahil ito ay magiging dahilan ng kanyang mabagal na paglaki, maputlang balat, pagkawala ng ganang kumain, pagiging iritable at mataas na posibilidad ng pagkakasakit at mahinang pag-iisip o pagkabobo na makakaapekto sa kanyang pag-aaral. Pang-apat, vitamin A. Ayon sa 2018 to 2019 Expanded National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, isa sa kada 6 o 15.5% na Pilipinong baby at bata na may edad 6 months hanggang 5 years old ay mayroong vitamin A deficiency. Ang vitamin A deficiency o kakulangan sa vitamin A ay siyang number 1 na dahilan ng preventable blindness sa mga bata o yung pagkabulag na kaya sanang iwasan. Maaari rin itong magpataas sa risk o posibilidad ng pagkakasakit at pagkamatay ng baby o bata nang dahil sa malalang impeksyon, at ito rin ay nagpapataas sa risk o posibilidad ng respiratory infection at diarrhea o pagtatae. Pagsapit ni baby ng 6 months old, hindi na sapat sa kanyang pangangailangan ng vitamin A na nakukuha niya sa breast milk o sa formula milk. Kaya, maaari mo na siyang bigyan ng multivitamins na mayroong vitamin A. Tanungin mo ang doktor ng iyong anak ukol dito. Habang lumalaki ang iyong anak, importante na pakainin mo siya ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A, pati na rin ng mga pagkaing mayaman sa provitamin A o yung gagawin pa lang na vitamin A. Kung ang iyong anak ay hindi gaanong kumakain ng mga pagkaing ito, mas mabuting siya ay mabigyan ng pang-araw-araw na vitamin A supplement. Tanungin ng kanyang doktor ukol dito. Ang DOH ay mayroong programa kung saan ang mga batang may edad 7 months hanggang 5 years old ay binibigyan ng libreng high-dose vitamin A supplement kada 6 na buwan. Pang-5, zinc. Pagdating ng 6 na buwan na edad, ang mga sanggol ay mangangailangan na ng mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng pureed meats o meat na ginawang puree. Bagamat maraming pagkain ang maaring pagkuhanan ng zinc, na pag-alaman na halos 1 sa kada 5 sa mga Pilipinong bata ay mayroong zinc deficiency. Ito ay nakakabahala dahil kapag kulang sa zinc ang katawan, ang bata ay maaaring mawala ng ganang kumain at bumaba ang timbang at maging sakitin dahil sa mahinang immune system. Kaya, maaari siyang magkaroon ng sugat sa mata at balat, problema sa pagaling ng sugat, magkaroon ng pagtatae, at tumataas din ang kanyang risk o posibilidad na siya ay magkaroon ng pulmonya na siyang number 1 na dahilan ng pagkamatay ng mga batang 5 taon o mas bata pa. Gaya ng tinalakay sa isang naunang video, ang zinc supplement ay isa sa mga paraan para makaiwas sa pulmonya ang isang bata. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbibigay ng zinc supplement sa loob ng 4 to 6 months ay nakakatulong na maiwasan ng pulmonya sa mga batang may edad 2 hanggang 59 months o 2 months hanggang bago mag-5 taon na bata dahil nakakatulong ito sa paglaban ng katawan sa impeksyon. Kaya, kausapin mo ang doktor ng iyong anak ukol sa pang-araw-araw na zinc supplements. Gaya ng binanggit sa isa pang naunang video, inirerekomenda rin ng WHO ang pagbibigay ng zinc sa mga baby at bata kapag sila ay nagtatae dahil ito ay maaaring magpaigsi at magpadalang sa pagtatae ng bata at baby. Ito ay nagpapakonti sa dami ng tinatain ng bata at nagpapababa sa pangangailangan na maospital ang bata o baby na nagtatae. Pang-6, vitamin C. Maaari mong simulang bigyan ng iyong anak ng vitamin C supplement pagsapit niya ng 6 months. Bago kasi mag-6 na buwan, sapat pa ang nakukuhang vitamin C ni baby sa kanyang gatas, mapa breast milk man o formula milk.
milk. Napag-alaman sa mga pag-aaral na kapag ang mga baby at bata ay regular ang pag-inom ng vitamin C supplement, bagamat hindi nababawasan ang dalas ng pagkakaroon nila ng ubot-sipon, sakali naman na sila ay magkaroon ng ubot-sipon, mas maigsi ang itinatagal ng kanilang ubot-sipon. Sa paglaki ng iyong anak, maaari mo siyang bigyan ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Bukod sa pagiging isa sa pinaka-importanting antioxidant sa katawan, ang vitamin C ay kailangan sa paggawa ng collagen, na isang proteinang kailangan para gumaling ang sugat. Tumutulong din ito sa maayos na pagtatrabaho ng immune system at nakakatulong para mas madaling ma-absorb o makuha ng katawan ng iron galing sa mga pagkaing halaman. Pampito, iodine. Ang iodine ay kailangan ng katawan para makagawa ng thyroid hormone na nagkokontrol sa metabolismo ng katawan. Importante rin ang thyroid hormone sa maayos na pagdevelop ng buto at pagdevelop ng utak ng sanggol. Ang iodine deficiency ay ang pangunahing sanhi ng preventable mental retardation o mental retardation na maaari sanang maiwasan sa mga bata. Ito ay nagre-resulta sa mas mababang IQ kaysa sa mga batang walang iodine deficiency. Makakakuha ng iodine ng mga bata sa pamamagitan ng mga pagkain, kabilang ang iodized salt o asin na dinagdagan ng iodine. Ayon sa isang pagsusuri ng mga resulta ng 87 na pag-aaral sa buong mundo, ang regular na paggamit ng iodized salt ay nagpapataas ng IQ ng mga bata. Pero huwag mo munang lalagyan ng asin ang pagkain ng iyong anak kung siya ay mas bata pa sa 12 months old dahil hindi pa masyadong developed ang kanyang kidneys. Pagsapit ng 1 taong gulang, maaari mo na siyang pakainin ng pagkaing mayroong konting iodized salt. Pero bantayan mo na sa isang buong araw ay hindi mo siya mabibigyan ng mahigit sa kalahating kutsaritang asin hanggang sa siya ay sumapit sa 4 na taong gulang. Ito ay dahil bukod sa mahihirapan pa ang kanyang kidneys, maaaring masanay ang iyong anak sa maalat na pagkain na madadala niya hanggang sa kanyang pagtanda at ito ay maaaring maging dahilan na siya ay magkaroon ng hypertension o high blood pressure. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.